Okay, good morning. Good morning po. Good morning! Good morning po sa kasama natin online. Good morning sa kasama natin sa loob ng sanctuary. And I believe tayo po ay napagpala sa ating pong pag-aawitan sa Panginoon. It's a busy day, busy week. Lahat po ay busy, pero nais ko pong unahin. Una sa lahat, gusto ko pong batiin ng happy birthday. Happy birthday sa aking prinsesa. May prinsesa na nasa Canada, si Hasmina de los Santos. Na-miss nyo na ba siya? Okay, miss ka na po namin. And happy birthday, you are still my prinsesa. Pero sa Tuesday, iba na ang aking prinsesa. At pagdating ng Thursday, iba na naman po ang aking prinsesa. Okay po, so na-miss ko kayo kahapon. Bakit wala po kayo kahapon? Para kasing absent kayo lahat kahapon. Meron po tayong operation lipat bahay. Wala ni isa sa inyo. Ayan, yan po ang sermon this morning. Wala ni isa ang naglipat bahay. Hindi ko po alam kung sobrang lakas ng ulan sa inyo dahil umulan po dito or sumama kayo sa jet ski tour. So magpaliwanag po mamaya bakit walang nakarating kahapon. Excited na po tayo, di ba? So, on Sunday, aasahan ko po kayo na tayo po ay mag-operation lipat bahay, libre ang McDo. Boycott daw eh. Sa handog ni Mayora ng Lianes. Okay po, so excited na po kasi ako na tayo ay lumipat na, and this morning, or after the service, tayo po ay maghahandog ng Peñal Food Park. So, inaanyayahan po kayong lahat to stay at kung gusto niyo pong sumali sa dedication service. But in the meantime, let us declare today is August 17, 2025. Sabay-sabay po tayo. Let us rejoice and be glad in it. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Okay po, last week, nakita po natin and we declared na tayo pong lahat, tayo na nandito sa BCC, ay mga sons and daughters of Abraham, and all the blessings of Abraham are mine, ours. Yours. Pero sabi po kasi sa Galatians 3 and 29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. If you are, or if you belong to Christ. Kaya nga po, ang promise is hindi po sa panglahat ng tao sa daigdig na ito, kundi doon lamang po, ang pangako po ay doon lamang, if you belong to Christ, then you are heirs. Pwede nyo po yung angkinin, pwede nyo po yung i-enjoy, pwede nyo po yung sabihin, pwede nyo yung panampalatayanan, dahil tayo po na sumampalataya kay Kristo Jesus, ang siyang may karapatan na mga heirs, tagapagmana ng lahat ng pangako ni Yahweh kay Abraham. Today, kukunin na po natin ang huling bahagi ng ating Perfect Beginning series sa buhay po ni Abraham. So, basahin po natin ang ating text for this morning, and it is in Genesis 17, verses 10 to 11 muna. So, doon lang po muna tayo. This is my covenant with you and your descendants after you. The covenant you are to keep. Every male among you shall be circumcised. You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you. So, sabi ko po kay Brother Oyoy,
controversial ang ating preaching today. At nag-volunteer po siya na magkakaroon po ng BCC teledrama sana. Natakot po, kaya wala po siya dito. Attend po siya meron pong ililibing na malapit po sa pamilya, kaya po sila yung representative. So tanong ko sa inyo, ano ba sa palagay nyo ang first covenant sign mentioned in the Bible? Ano po? Wala akong makasagot sa inyo. Meron pa namang mga prizes si Pastor Rachel. Ang makakasagot, may libreng toothbrush. Toothbrush. Okay, the rainbow. The rainbow. Ang rainbow po, ang unang first covenant sign. Bagamat meron pong covenant in the book of Genesis, the Edenic covenant, the Adamic covenant, pero hindi po kinuha na katulad ng minention ni Lord na this is the sign. Okay po, so sa Genesis 9 and 12, ganito po ang sabi, and God said, this is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you. A covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. So, alam na po istorya natin tungkol sa Noah. Nung lumabas po si Noah sa ark, baha po kasi, nung nag-subside ang tubig, lumabas na po si Noah at ang kanyang pamilya at ang sinabi po ni Yahweh, sabi niya, I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant. Ano po yung covenant? Sa verse 16, sabi niya, tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng mga buhay sa balat ng lupa. So the rainbow signifies God's promise never to destroy the earth with blood again, symbolizing His mercy and faithfulness to all creation. Dahil nung ang tao po ay wala nang pagkiling kundi masama, ang lahat po ng tao sa daigdig ay masama, tanging si Noah lamang ang natagpuan ng Panginoon na righteous. Kaya po, ang ginawa po ng Panginoon ay nagpadala siya ng baha at naubos ang tao except Noah and his family. So, nung lumabas na po si Noah sa arko, ay gumawa po ng simbolo ang Panginoon. Sabi niya, ito ang magiging simbolo, hindi na ako magpapabaha na ikalilipol ng lahat ng tao. Pero, nung pong si Abraham naman po ay nakipagtipan kay Yahweh, gumawa din po ng covenant ang ating Panginoon. And in verse 11, ang sabi po doon ay ang covenant ng Panginoon, verse 11, sabi niya, you are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you. Circumcision. Nung si Noah po, ang binigay na sign ng Panginoon ay rainbow. Kay Abraham ay circumcision. Kung kayo ang papipiliin, anong gusto nyo? Rainbow or circumcision? Lahat tayo rainbow, no? Kasi ang rainbow napakaganda. Kayo ba'y nagagandahan sa rainbow? Alam nyo ba na si Brother Matt, si Pastor Rachel, minsan si Kuya Sam, pagka po may rainbow, miski nasaan sila, ite-text pa po nila sa akin yun. Sasabihin nila, tita, tignan mo dyan, baka may makakita yung rainbow dyan. Kasi po, ako, fascinated ako na tumingin sa kalangitan. At sa rainbow, fascinated din po ako dyan. Mga bata po, gustong-gusto ang rainbow. At sa ating pag-aaral, sabi, there is a last week naman po, nang makita ko ang aking repeat, makita ko naman nung last week, abay may
bakit pala dito sa likod? At banta niya na gumawa ng masama. Buti na lang po at nabugaw. Nakita niyo po ba yon? So, pipiliin natin ay rainbow na lang, di ba? Kasi nga, ang rainbow ay maganda. At alam niyo po ba na yung rainbow signifies the beauty and diversity of creation, yung kagandahan nito. It is often interpreted as a reminder of God's presence and faithfulness. So alalahanin niyo po, tuwing may rainbow in the sky, titingnan niyo po, remember that it is the reminder of God's presence and faithfulness. So, pag nakakita kayong rainbow, wow, encouragement to yan. Samantalang yung circumcision, ayaw ko naman pong tanungin, sino pa ba ang kailangan dito ng covenant sign na yan? Hindi na. So, ang circumcision po ay masakit, magastos, at yung mga lalaki ko minsan, sinisekret nila yan medyo nahihiya sila. Pero nahahalata naman ng mga kapatid nyo sa bahay, mga kapatid nyong babae sa bahay, nahahalata. Lolokohin kayo ng mga kapatid nyong babae sa bahay. Kasi po, nung araw, ganun kami. Ganun kami. 3 po ang kapatid kong lalaki. At ganun po sila. Ngayon po, ang circumcision, bagamat parang hindi katulad nung araw, iba na po ngayon. Dito po sa Morstella Medical Clinic, sa kapitbahay natin, live streaming po. Ay, meron bang ganun, Pastora, live stream? Kaya nga po yung isang brother natin dyan, na live stream. Kasi yung pong panganganak, ibinibidyo na rin, di ba? Minsan po pinakita sa akin ni Sister Nicole, sabi niya, si Villana ba yun? Bagamat normal delivery, naka-video. Si Seti Boy, binidyo yata nila doktora, no? Tsaka si Tepi. Hindi na po kasing katulad nung panahon nila Brother Willie ang circumcision. Makabago na no? Oo. Kaya, sa atin po, ngayon, pinag-aaralan natin ito, hindi po upang magbigay ng sabi, Pastora naman, kung makasabi ng circumcision, parang kadali lang sa kanya. It is here in the Bible. At like it pa ulit-ulit na. Ginamit ito in the Bible. Last week, ano ang ating vocabulary word? FEC, fecundity. Ayan, maaari po, tinalakay po natin, puro sa babae, no? Fecundity. Pero sa lalaki, kailangan din po ng fecundity. Kailangan sila talaga, yung fertile. Okay po, so, ayan po ang kagandahan sa Bible. Lahat po ng body parts, pinag-usapan sa aklat po ng Korinto. Gustong-gusto ko nga po ang performance nila, Ate Shell, sabi niya, I am the I blink, 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 I am the... Di ba? Lahat ng body parts sinabi. Pagka nga po gumamit kayo ng King James Version, pag sinabing belly, ano po ang lalagay doon? V-O? Vowel. Yun po ang sinasabi doon. Yun po maganda sa Bible. Okay po, so pupunta tayo. Kaya pag sinasabi ko ang circumcision, wow, ganun na lang sabihin ni Pastora. It is in the Bible. At yun po yung topic natin ngayon na napakaganda. Okay po. So ito po yung simbolo na ginawa po ng ating Panginoon kay... May naaamoy na ba kayo? It's so inviting. Okay. Simbolo po ng promise ni Yahweh kay Abraham. So, yung pong rainbow, simbolo
ng responsibility of the Lord and also responsibility of the people. Hindi lamang po si Noah, kundi po ng lahat ng tao. Ibig sabihin po, ang covenant na sinabi nating bilateral, kailangan po dalawa, both parties, gagawin ang kasunduan. Unilateral, isa lang ang kailangan gumawa nito. Pero sabi ni Yahweh kay Noah, tuwing makikita ko ang rainbow, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng tao. So, naalala ko po, kung ang sabi ng Lord, ito yung magpapaalala sa akin na hindi ko na muli pang babahain ang daigdig na ito. Pero kailan lamang po, siguro last month, sunod-sunod, parang 1 week tayong walang pasok dahil po umulan ng walang patid at maraming nabaha, marami ang namatay, marami po ang nawala, may mga gumuho. Ang question ng iba, Lord, akala ko ba hindi ka na magpapabaha? Bakit? Baha sa South Korea, baha sa Miami, baha sa Los Angeles, baha sa Pilipinas. Sa lahat ng dako ng daigdig may mga baha. Again, nasabi po natin kanina, ito ay simbolo ng responsibility ng tao. Nagpapaalala po sa atin, we have responsibility. Saan? Sa creation ng Panginoon, pangalagaan natin so that hindi magkabaha. Alam naman natin ba't nagkakabaha. Dahil yung mga itinatapon nating basura, humaharang sa mga drainage, katulad po dito sa Peniel, bumabaha po yung kagagawa lang na drain. Kasi may gagamit. Ewan ko ba naman, doon pa itatapon sa kung, sige, hindi po tayo mag-sermon siya. Maging responsable po ang bawat isa sa atin sa paggamit ng daigdig na ito. Because we were given the responsibility to take care of this earth. Si Eva at si Adan, binigyan po ng responsibility doon, magpakarami kayo at pangalagaan ninyo. Sa atin po ang pangangalaga ng daigdig na ito. Alam niyo po ba ang sabi ni Senator Ping Lacson? Siguro mga 3 weeks ago, sabi niya, alam niyo ba na ang nanggastos na natin para sa flood control is already 2 trillion. That is not million, that is not billion, trillion. 2 trillion pesos na ang nagagastos natin. Sa loob ng 15 years na iyan na ganyang kadami ang nagagastos at taon-taon, napakalaki ng budget, flood pa rin po ang problema ng tao, lalo na ng mga mahirap. At ayaw pa rin po nating litisin ang mga taong nalaman na, umamin na, pero ayaw pa rin pong litisin. Parang pumupunta akong EDSA na ngayon. Pero yung mga mahirap, wala namang kasalanan, hindi lang nagbayad ng amilyar na 200 pesos. Aparusahan. Parang nahahalata na tuloy ako'y makabayan. Ganun po, pero ang pinupunto ko po dito, na tuwing bumabaha, alalahanin po natin na tayo ang may responsibilidad sa daigdig na ito dahil ito po ay ipinamahala sa atin ng ating Panginoon. At kung may rainbow lilitaw, alalahanin po natin, it is God's promise never to destroy this earth again sa pamamagitan po ng flood. Ibig sabihin, He will destroy the earth again in another way. Because ang tigas po ng ulo ng tao. Huh? So, yun po yung ibinigay na palatandaan ng ating Panginoon. And, alam niyo po, diyan may mga puno po, ilang puno yung nandyan eh. Nagigil yung mga ibang tao diyan sa puno na yan. Na kailangan pong pag-awayan.
Iilang puno na nga lang po. Alam niyo po yung puno ay kasangkapan din na binigay ng Diyos sa atin para makapigil ng erosion, makapigil ng baha. Ano pa po? Ano pong inilalabas ng mga puno? What? Fresh air? How do you call that? Oxygen. We give. Galing niyo sa science. Okay po, so sige po, dun tayo. So ang sabi po ng ating Panginoon ay circumcision ang sign. Ang tanong, bakit circumcision ang ibinigay ng Panginoon kay Abraham samantalang kay Noah, rainbow lang? Kung circumcision, Lord ba, masyado naman po iyang anong pakinggan? Bakit hindi na lang po putulin ng pinky finger? Bakit na lang po hindi butasan ng tenga or butasan ng ilong? Lord, bakit kailangan circumcision? And we know, pag sinabi nating circumcision, ito po ay isang medical procedure na ginagawa sa mga lalaki. Kalimitan sa mga anong edad? Mga elementary. Meron din po mga infants. Ang utos ni Lord, di ba, 8-day-old. Ngayon, kalimitan sa mga elementary students pag summer, or sa mga infant, or sa mga lolo. Meron ba mga lolo na nagpapa-circumcise? Wala naman po yatang lolo na, no? Pero si Abraham po, lolo na. He was 99 years old. And medically speaking, circumcision involves removing the foreskin of the male genitalia. Yun po yun. At sabi sa Genesis 17:11, you are to undergo circumcision, and it will be the sign for the covenant between me and you, for the generations to come, every male among you who is 8 days old must be circumcised, including those born in your household, or bought with money from a foreigner, those who are not your offspring. So sabi sa verse 12, every male, mga lalaki lang, every male ay dapat ma-circumcise yung mga lalaking 8 days old. Okay, 8 days old lang, hindi po 8 years old. Lalo nang hindi 80 years old. It is only 8-day-old. Ang tanong, bakit daw po 8-day? Why not 7? Why not 6? Why not after dun sa womb ng magulang? But why 8-day-old? Kasi daw po, 8 represents new beginning and completeness. So, ibig sabihin, yung bata, pag nakaka-experience ng circumcision on the 8th day, this is now his new beginning. So, yung first 1 week, first 7 day, it is his beginning. But on the 8th day, meron na siyang new beginning. At alam po natin yung mga new beginning na yan. So, bakit po on the 8th day? Kasi po, sabi po ng science, ng medical science, sabi niya, ang natural peak daw po of vitamin K, which aids in blood clotting, is reducing the risk of excessive bleeding. Para wag daw pong maging madugo. Okay po, so, pero sa Pilipinas, yun nga sabi ko, mga 8-day-old, hindi 8-day-old, kundi 8 years old ang ginagawa niyan. At kalimitan po ginagawa pag summer. Kasi pag summer daw po, mga bata nasa sa bakasyon, pagka nag-perform sa kanila ng circumcision, 1 week po silang nasa bahay lang. Po? So ang instruction kay Abraham, for the generations to come, every male among you who's 8 days old must be circumcised, including those born in your household or bought with money from a foreigner, those who are not your offspring. So kasama po ang mga alipin, kasama po yung mga hindi nila kasambahay o hindi nila kauri. Yung mga alipin na binili o mga dayuhan. Ano po ibig niya sabihin? Sa Bible po, 2 lang ang uri ng tao.
Ito ay ang Jews and Gentile. Ang Jew ay mga Israelite. Kung hindi ka Jew, you are Gentile or pagano. So ang sinasabi dito, pagka nasa sambahayan ni Abraham, kailangan tuliin pa rin. Kailangan i-circumcise siya. Bakit po? Napakabuti po ng Panginoon. Dito pa lang po, in Genesis 12, or Genesis 17, in the book of Genesis, nakikita natin ang plan of God. That the plan of God, the plan of salvation is not exclusive for the Jews alone. Kasama po ang mga pagans. Kasama po tayo po pagano. Pagans, because we're not Jew. Kasama po na agad tayo sa plan of God, in the very beginning, kasama na po tayo sa plan of salvation. At ang para kay Yahweh po, ang circumcision was not negotiable. Hindi po iyan, sasabihin niya, kung ayaw mo, huwag mo. May pagpili ka pa rin. Katulad po ng salvation, may pagpili. Ang circumcision, during the time of Abraham, may pagpili ka pa rin. Pero ang sabi po doon, kung ayaw mo, hindi ka kasali or bahagi sa covenant. Kung hindi mo tatanggapin si Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, okay naman yan. But you go to hell. So, hindi po namimilit ang ating Panginoon. So, hindi lang po, ang circumcision po ay hindi lang physical sign, kundi ito din mo ay magpapakilala sa iyo kung ikaw ay bahagi ng covenant family of God. Okay, yun po. So, tanong, bakit circumcision ang napili ni Yahweh? Bakit circumcision? Or bakit rainbow ang napili ni Yahweh? Ano ang kanyang pinagbasihan? Puntahan mo natin. Ang rainbow, babalikan natin yung rainbow. Ang rainbow ay isang optical illusion na nagmumula saan? Nagmumula sa pumapatak na naman. Sa ulan, bawat patak ng ulan. Pag tinamaan siya ng sunlight, nagpuproduce siya ng rainbow. Miski sa garden, pagka may host ka dyan, nagdidilig ka, may araw, nagkakaroon ng rainbow. But the rainbow in the sky, ganun din. So, sabi po, rainbow occurs due to the refraction, dispersion, and reflection of sunlight in water droplets. May kaugnayan po sa tubig. May kaugnayan sa tubig. Kay Noah, rainbow, dahil yung rainbow ay nagkakaroon ng rainbow, napuproduce ng rainbow, pag ang sunlight ay tumama doon sa droplets of water. Water po ang cause ng baha. Kaya meron pong kaugnayan. Okay po. At dahil dito, may kaugnayan sa baha ang rainbow. Ngayon, nung kay Abraham, may kaugnayan din po ba? Hindi rainbow ang kay Abraham because si Abraham wala namang kaugnayan sa baha. Okay po. Again, bigay po natin. Circumcision involves removing the foreskin of the male genitalia. If you remove the foreskin of the male genitalia, anong mangyayari? Blood will flow. Okay, magdudugo. Sabi ko nga po, tumakbo po si Brother Oyoy nung sinabi ko meron tayong BCC teleserye. Tumakbo na po si Brother Oyoy. So, pag pinutol yun, pinutulan, blood will flow. Kaya po ang sabi ni Lord, alam ni Lord, blood will flow. Kaya po sabi ni Lord, gawin ito on the 8th day. Dahil alam ng ating Panginoon that on the 8th day, malakas at nagpuproduce ng vitamin K na kailangan para magkaroon ng blood clot, para hindi siya madugo. Maaampat kaagad ang dugo. And medically speaking, yun nga, binatunayan naman yan. So,
May kaugnayan saan? May kaugnayan pa rin po kay Abraham. Ano po doon kay Abraham? Bakit po circumcision? Because, again, it involves shedding of blood. Shedding of blood. Durugo, magdurugo. And pag sinabi po nating shedding of blood, napag-aralan na po natin yan in the Bible, na shedding of blood points you to something. What is that something? Come again? Forgiveness. Shedding of blood. Who shed His blood? Jesus Christ. So, shedding of blood points you to Jesus because Jesus shed His blood on the cross for you and me. So, ang circumcision ay nagpapakita that there is a shedding of blood na ginawa sa isang lalaki. Alam niyo po, nung si Eva at si Adan ay nagkasala, nagtago sila sa ating Panginoon, and sabi nila, they were naked. But God clothed them. Paano ginawa yun ng Panginoon? The Lord killed an animal at kinuha ang balat nito to cover Adam and Eve. At nung patayin ni Lord ang hayop, blood shed. Nagkaroon ng dugo. Nung si Cain at si Abel ay naghandog sa Diyos ng kanilang mga produce, the product of the earth, ang kay Abel po ay naging katanggap-tanggap. Why? Because si Abel ay naghandog ng merong shedding of blood. Okay po? Ang shedding of blood kay Eva at kay Adan points to Jesus. Ang shedding of blood kay Cain, kay Abel, points to Jesus. Nung si Noah ay lumabas ng ark, naglagay siya ng altar, at para magkaroon ng altar, there is somebody or something to offer. Noah ay pumatay ng hayop at inilagay on the altar. There is a shedding of blood that points to Jesus. Now, kay Abraham, pagdating po kay Abraham, sabi niya, circumcision. There is a shedding of blood that points to Jesus. Magkakaroon ng shedding of blood. Okay po. Again, sa 11, sabi niya, in Leviticus 17:11, sabi po sa Leviticus 17:11, for the life of a creature is in the blood. The life of the creature, our life, nasaan po? Sa blood. Kaya nga po, sabi, maubusan ng dugo, isave ang buhay. Okay, pag naubusan ng dugo, wala ng buhay. Because life is in the blood. At hindi lang po yun. Yung act of circumcision na ikinumand ng ating Diyos kay Abraham involved shedding of blood, which signifies the seriousness of the covenant and the severity and the cost of sin. Ganun po katindi at kalubha ang kabayaran ng kasalanan. Shedding of blood. Kailangan magkaroon ng pagbububo ng dugo para mabayaran ang kasalanan. Alala niyo po yung covenant sign ni Yahweh kay Abraham? Sabi po ni Yahweh, bibigyan kita ng anak. Sabi ni Abraham, paano ako maniniwala sa iyo? Sabi ni Yahweh, kumuha ka ng 5 hayop. 3 doon. Yung 2 kasi ay mga ibon. Kumuha ka ng 3 hayop at hatiin mo yan. Hinati po ni Abraham sa gitna ang mga hayop. And kalahati, inilagay dito, ang kalahati dito, kalahati dito, kalahati dito, kalahati dito, kalahati dito. Ang gitna, ano tawag natin? Blood path. Tatagis the blood will flow, pupunta lahat sa middle, at dadaan doon ang nakipagtipan
palatandaan na ginagawa natin ito because if you commit violation or if you will not fulfill our covenant, this thing will happen to you. Mangyayari sa iyo ang nangyari sa mga hayop pag hindi ka sumunod sa covenant. What? The shedding of blood. Hindi po tayo kayang sumunod sa batas. That is why Jesus has to shed His blood katulad ng mga hayop na ito. Jesus is our blood path. So dito po sa pagpapakita ng circumcision, iniutos po ito ng ating Panginoon, kasi nagkasala. Nagkasala si Abraham. Ano pong naging kasalanan ni Abraham? Lord, after 13 long years, dumating ka dito upang singilin ako sa aking kasalanan. Ano ba ang kasalanan ni Abraham? Si Abraham po ay sumunod sa kanyang asawa. Kaya nga po, wag po lahat sunod na sunod sa asawa. Sumunod sa asawa, sabi ni Sarah, oh, Abraham, hindi din lang tayo magkaanak, sipingan mo ang aking bondservant. Sipingan mo siya para ka magkaanak. Sinipingan po ni Abraham at siya ngayon nagkaroon ng anak. Ang pangalan ay Ishmael. That was the sin of Abraham. Ano ang sin niya? Kakakausap lang ni Lord kay Abraham. Kakakausap lang ni Lord, ito ang pangako ko. The following day, ito na si Sarah. Sabi ni Sarah, hindi na tayo magkakaanak. Sipingan mo ang aking alipin. Sumunod siya agad. Kanino siya naniwala? Sa asawa niya, hindi kay Lord. And that is a sin. If we do not believe the Lord, it is a sin. So nagkasala po siya. Now, to atone for his sin, ipinakita ng ating Panginoon, kailangan ng iyong circumcision. Ang pagsunod ni Abraham sa circumcision is a blood sacrifice. Sumunod po si Abraham sa blood sacrifice. Sabi po sa Hebrews 9 and 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Sa ibang translation, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Sabi po sa John 1:29b, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Si John the Baptist is in the water, Jordan, at nagbabaptize doon. Nung dumating po si Jesus Christ, ang sabi niya, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. The Lamb of God is Jesus Christ, the perfect and ultimate sacrifice para po sa ating kasalanan. He shed His own blood on the cross. Para saan po? For the forgiveness of our sin. He shed His blood on the cross para po magkaroon po tayo ng kaligtasan. And if you believe the finished work of Jesus Christ on the cross, then you shall be saved. Abraham believed the Lord. Abraham believed Yahweh. Kaya po sinunod niya ang circumcision. And we know na si Abraham po ay tinawag na righteous because he believed the Lord. So Jesus Christ is the only way para po tayo magkaroon ng salvation. At kung si Jesus Christ po, katulad din ang binasa natin sa Galatians 3:29, if we belong to Christ, then we are heirs. Because if we belong to Christ, we are now a new creation. 2 Corinthians 5:17, ano po ang sabi? Therefore, if anyone is in Christ, katulad po sa Galatians 3:29, if you are in Christ, then you are a new creation. The old has gone, the new has come. You now have a perfect beginning. Magkakaroon tayo ng perfect beginning kung ikaw ay dating hindi mananampalataya ni Kristo Jesus. Pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo Jesus, you are now a new creation. New creation meaning to say, you have now a perfect beginning. Lahat po ng beginning ng taon, merong beginning, but it is not perfect. Ang perfect beginning ay dumarating lang po
pag natanggap po natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Para kay Abraham, now he has a new beginning. Now he can start his perfect beginning in bringing forth new generation, grandchildren. Because he's now a new man, a new person. He has now a new identity. So meron na po siyang perfect beginning. Mayroon na siyang perfect beginning para sa mga future generations. Lahat po ng grandchildren, kabilang po tayo because we are heirs to the blessing of Abraham. Hindi lang po heirs, but we are the sons and daughters of Abraham. Hindi po tayo ipinanganak sa bond slave woman. Ipinanganak po tayo bilang promised son, promised seed. And our mother is Sarah, not Hagar. Diba? Bago po na tayong ninalang, meron na tayong perfect beginning when we accepted Christ as our Lord and Savior. Pero, minsan, palpak pa rin. Nagkaroon pa rin po ng pagpalpak ang ating mga buhay. So, ang sabi po ng Panginoon kay Yahweh, isi-circumcise mo ang lahat ng nandito sa inyo, sa iyong sambahayanan. So, bakit po circumcision? Bakit po yung secret part of a man ang kailangang puntuhin ng ating Panginoon? Diba? Bakit hindi yung ibang parts? Bakit hindi na lang katulad ni Jacob, nabali ang kanyang tadyang? Kaya after Peniel, si Jacob po ay meron ng ganyan lumaka dahil nakipagbuno siya sa Diyos. Yun ang sign na ibinigay kay Jacob. But for Abraham, again, nagkasala siya. Sinunod niya ang kanyang asawa at nagkaroon siya ng anak. But other than that, bakit po circumcision? Because circumcision is involved in bringing forth new life. So, for our mga kumpares, mga brothers, and mga kuyas, circumcision po is not for fleshly enjoyment and experimentation. Nagpapaalala po yung circumcision. If you are circumcised, at kung kayo ay makikipagtalik sa babae, remember that there is life na maaari kang maproduce. Katulad po ng kay Abraham, si Abraham nag-produce ng isang anak na alipin. But he's supposed to produce the son of promise. Nagkasala siya to produce the son sa bondservant. But now the Lord is saying, you are now a new man. Because when Adam sinned, he was not yet circumcised. He was only circumcised when he was 99 years old. So, paalala po sa atin na may buhay na maaaring mabuo every time na ang mga lalaki will use their exclusive part ng kanilang body. At very timely po para sa ating ngayon, sa panahon po natin. Sa panahon po natin, napakaraming unwanted babies. Minsan po ay hindi na nga po tumatalab sa puso ng tao na makakita ng baby, ng bata, a day old, 3 days old, na ihuhulog sa imburnal, na makikita sa basurahan, na makikita sa isang gate, iniwanan, na makikitang pinabayaan, na nakitang tatakbo-takbo sa kalsadang nakahubad, hindi alam ang
nanay at tatay at wala siyang tahanan. So napakarami po niyan. Because very irresponsible po ang mga tao ngayon, not knowing that every time they do this thing, ang pakikipagtalik or pakikipag-sex, ito po is sacred. Dahil yan po ay pagpapaalala ng iyong covenant with God. At para po sa atin sa BCC, last week we declared, we are an heir to the blessings of Abraham. Sinabi po ninyo yan. We are an heir to the blessings of Abraham. All the blessings of Abraham are mine. All the blessing. And one of the blessings in verse 6, ang sabi po sa verse 6 ng Genesis 17, I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. Hindi mo alam, because you are an heir to the blessings of Abraham, hindi mo alam na ang bata na nasa sa iyo, na ipanganganak mo, na ginawa ninyo, ay maaring maging king in the future. Because you are an heir to the blessings of Abraham. Hindi mo alam na baka yan ay magiging future leader ng ating bansa. Magiging isang Senate President. Magiging isang Chief Justice ng ating bansa. Hindi mo alam. At ang gagawin mo ay ihulog mo sa imburnal. Hindi lang po yan very irresponsible, but that is a heinous crime. Karumal-dumal yan. Because of you being irresponsible, papatol ka na lamang dahil sa iyong emosyon. Kaya po, in the Christian Constitution, sex before marriage is a no-no. Sex without marriage is a no-no. Premarital sex is a no. That is unconstitutional in Christian Constitution. I'm just using the word constitution dahil yan po yung mga word ngayon sa ating kapaligiran. That is unconstitutional if you do that. You are sinning against God. And you are sinning against yourself. And you are sinning against your mate. Okay po? So yun po yung circumcision. Manatili po kayong pure. Dahil ang sabi po ni Yahweh, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Yun po ang utos ng ating Panginoon. Yun po ang sabi ng ating Panginoon kay Abraham. And if you are Abraham's seed, you are an heir to the promise, and you are an heir, you are also to walk before God faithfully and blamelessly. Ganun po ang kategorya. So si Abraham, parang wala lang, nagkaanak, wala na si Yahweh, hindi niya na nakita. For 13 long years, lumalaki si Ismael, okay na okay lang, baliwala. But God Almighty is offended. Abraham sinned against God. But the goodness of God is hindi siya pinarusahan. In fact, gumawa pa ng covenant sa kanya. Pagpapalain siya. Oh, what a forgiving God. What a gentle God. What a great God. Pinatawad. Binigyan pa ng pangako. Blines pa ang kanyang buhay. Grabe na po. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Balikan po natin si Abraham sa verse 23. Verse 23, on that very day, Abraham took his son Ishmael and all those in his household, or brought with his money every male in his household, and circumcised them as God told him.
Abraham was 99 years old when he was circumcised, and his son Ishmael was 13. Abraham and his son Ishmael were both circumcised on that very day. And every male in Abraham's household, including those born in his household, or bought from a foreigner, was circumcised with him. So, ang keyword po na kunin natin doon is, on that very day, nung araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at ang lahat ng mga lalaki sa kanyang sambahayan. Tinuli niya lahat yun. Abraham was 99 years old. Pero sa panahon po natin, kung 99 years old, pero doon sa panahon ni Abraham, ang dami nila, no? Pila-pila. Baby, teenager, lolo, nakapila lahat. Kung meron na pong cellphone noon, trending na trending yan. Nakapila dito siguro, ang haba-haba po niyan kasi madaming sambayanan si Abraham. Trending po siguro yan. At sabi doon, on that very day, on that same day, nung araw din yun, sa 17 verse 1, nag-visit si Lord. 17 verse 1 hanggang verse 23 is one day, same day. Isang araw lang po yun. Nung araw din pong iyon, nangusap si Lord, binigyan siya ng instruction. Sa verse 22, ang sabi po doon, umalis na si Lord. Pag alis ni Lord, sa verse 23, ang sabi, on that very day, same day, ay ginawa po ni Abraham ang utos ng ating Panginoon. Matapos pong ibigay ni Yahweh ang instruction, ginawa agad. Hindi mo kayo nagtaka kay Abraham? Ako po, nagtaka nang binasa ko yun. Sabi ko, on that very day, on that same day, tumugon agad si Abraham. Sumunod na agad si Abraham. Para sa akin, is this Abraham? Is that you, Abraham? Kasi hindi po ako sanay na si Abraham ay agad-agad sumusunod. Remember Abraham? Siya po yung laging partial obedience. Pasimula pa lang po ng pagtawag ng Panginoon kay Abraham, partial obedience. But this time, ang sabi, on the very day, on the same day, siguro po mula umaga hanggang hapon or magiging gabi na, nag-usap sila because there were so many instructions. Pero miski magiging gabi na, sumunod agad si Abraham. Tinawag niya lahat ng mga tao, pina kayo dyan. Sige, bawat isa, pagka ikaw natuli na, siya naman tuliin mo, ikaw tuliin niya, tuliin. Para mabilis tayong lahat maka-recover kaagad. Kaagad-agad sumunod po si Abraham at hindi po ako sanay na makita si Abraham ng ganitong kabilis sumunod. Sa chapter 12 po, tinawag ni Yahweh si Abraham. Sabi niya, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Iwanan mo lahat ang iyong 3 R's. What are the 3 R's? Iwanan mo ang iyong religion, iwanan mo ang iyong region, iwanan mo ang mga relatives. Iniwanan po ni Abraham ang kanyang region. Umalis siya from the land of Ur, pumunta siya sa Haran. Punta siya doon. Partial obedience. Iniwanan lang niya ang kanyang region, pero bitbit niya ang kanyang buong pamilya. Tatay, pamangkin. Sa chapter 13 po, 13, naghiwalay po si Lot at saka si Abraham. Dahil po ito sa napakarami na nilang mga hayop. Masyado nang masikip ang lugar. Basahin ko po yung Genesis 13 and 14. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupain na tatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salin lahi ay gagawin kong sandami na alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. So sabi po ni Yahweh kay
Abraham 17, libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Ulitin po natin, sabi ni Abraham, sabi ni Yahweh, pagkaalis ni Lot, sabi niya, libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo na. Verse 18, ang sabi po, lumipat si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malaking puno ng Mamre. Nagtayo rin siya roon ng altar para kay Yahweh. Bagamat nagtayo si Abraham ng altar for Yahweh, hindi naman niya ginawa ang utos ni Lord. Ang sabi ni Lord, wala na si Lot, alika na, libutin mo yan, libutin mo lahat yan. Matatanaw mong lahat ng iyan sa'yo yan. Sabi ni Abraham, punta siya doon sa malaking puno ng Mamre, doon siya nagtayo. Abay, kung ako po ang sasabihan ng Lord na ang buong lupain ng Muntinlupa na yan ay sa'yo, abay, babakudan ko po kaagad yan. Babakudan ko agad para wala nang mag-angkin. Kasi ganyan po, sa probinsya, pag hindi mo nabakuran ang lupa mo, aangkinin ng iba. Si Abraham, pinangako, napakadaming lupain, nanirahan sa malaking puno ng doon siya nagpunta sa ilalim ng puno at doon siya tumira. Ano ba? Eto nga, sa harapan mo. Ganon din po tayo kasi kung minsan po sabi po, katulad po dito sa atin, sabi ni Lord, marami sa inyo ang ipaprosper ni Lord. May ginawa na kayo? Did you do something? Or nag-wishy-wishy lang kayo, sana isa ako doon. But you did not do anything? Hinayaan nyo lang. Baka sakaling ako. Kung inangkin mo na ikaw iyon, gagawa ka ng kaparaanan. Lord, ako nga po ba ito? Sasadiksikin mo si Lord. Asan po yung yaman na yan? Katulad ni Abraham, ituro mo sa akin, Lord, at pupuntahan ko. Or, is that a business, Lord? Tell me, ano yan? Potato corner? Gagawin ko po yan. Kayo, meron na ba kayong tinanong kay Lord? Pinag-pray nyo ba? Everyday, pinag-pray nyo, Lord, ako ba yan? Because, remember, Abraham got the fulfillment of his promise when he was 100 years old. 25 years na nag-intay si Abraham. Gusto niyo ba 25 years kayong mag-intay sa pangako ng Panginoon? Well, if you are only 20 ngayon, plus 25, 45 ka, malakas ka pa. But if you are 60, na-receive mo ang promise, 60 plus 25, 85 ka na. Oh, tsaka ka lang magiging mayaman. Sayang. Pero ano na ang pinasimulan natin? Perfect beginning nga eh. Ang daming promise ni Lord, pero ano na ang pinasimulan natin? Naniwala ba tayo doon, katulad ni Abraham, doon lang tayo nanirahan sa tabi. Yung iba po, ito po ang isang, alam na alam po ni Lord, ito ang isang problema ng tao. After salvation, may problema pa po ang tao na gustong-gustong isolve ng ating Panginoon. Ano po yan? Inire-recite po yan sa Psalm 127. Bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits. He who has forgiven your sins and healed all your diseases. Ang problema po ng tao ay sakit. Marami pong tao ang naaalipin ng sakit. Siguro po walang outward manifestation, but many are enslaved by sickness. Sabi ni Lord, magaling ka na. Pero ang manifestation ng confession mo is, sabi kasi ni Doc, baka maoperahan daw eh. Kasi sabi ni Doc, dapat daw, sabi ni Doc, ito daw ang reseta, 15 tablets a day. Kasi sabi ni Doc, every 3 weeks, babalik ako sa kanya. Sabi ni Lord, paano yung sabi ni Lord? Ba't di mo sabihin, sabi ni Lord, magaling na ako. Sabi ni Lord, magaling na ako. Sabi ni Lord, magaling na ako. Your confession is sabi ng tao. About naman yung sabi ni Lord. I-confess mo naman yun. Showing to Him, acknowledging that, Lord, I believe.
So yung po mga tao, ganon. Ayaw gumalaw-galaw. Maligo ka na sana at magaling ka na. Mas gusto nakahilata doon, may sakit siya. Maligo ka na at sabi nga ni Lord, magaling ka na. Na-mention pa ang name mo. Hindi lang sa BCC, nung nakinig ako sa New Life, minention. Nung nakinig ako sa pinakinggan ko na lahat, pati sa Katoliko. Magaling ka na, but you do not want to get up. Maligo ka man lang sana, gumalaw-galaw ka man sana. And confess, mag-rejoice ka, lumundag ka, praise the Lord. Pumunta ka sa church ang Sunday at magpasalamat. Di na po si Abraham kung minsan ng tao. Pinakita na ni Lord, ang lupaing yan ay sa iyo. Puntahan mo na. Sabi ng Panginoon, di ba? Puntahan mo na. Sabi niya, libutin mo na ang buong lupain. Sana, ginawa niya, kinuha niya yung mga hayop. O ito ha, ang 1,000 na mga dito, at kayo, isang pamilya, dito kayo. Punta siya doon sa isang, sa lugar ng Batangas, dito kayo. Punta siya sa Tarlac, dito kayo. Because lahat ng yan ay sa iyo. Kaso we do not do something. We just believe. O maghahalaga yung believe. Believe temporarily. Believe for a moment. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. If you believe, say it and do it. Okay po? Sabi, if you believe, you will receive. Yes, totoo po yan. Pero hindi po tayo mga Juan Tamad. Sa Genesis 15 po, muli pong nangako si Lord kay Abraham, sabi po ni Yahweh sa verse 4, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ay ang magiging tagapagmana. Hindi si Isaac, kundi magkakaroon ka ng sarili mong anak. Nagkaroon sila ng kasunduan. Pinakita ni Lord ang bloodbath. Pero hindi. Pagdating ng chapter 16, si Abraham, sumunod sa payo ng kanyang asawa, nagkasala. Huwag po tayong maging tulad ni Abraham. Half obedience is disobedience. Sabi ni Lord, yayaman ka, pero ang gusto mo namang pagyaman ay sa pamamaraan ng mundo. Ayaw mo sundin si Lord. Ang gusto mo ay kaparaanan ng mundo. Ang kaparaanan ni Lord, ayaw mo sundin. Number 1, para kayo maman at bumalik sa iyo, siksik, liglig, umaapaw. Anong gagawin? Ha? Ba't kayo nahihiya? Sabihin nyo, sa Tagalog, IKA, yeah, ika po, or tight. The key, susi, para mabuksan ang yaman. You tight. Magbigay ka sa Panginoon. Kaya kung minsan po, payaman ng payaman, ang dati ng mayaman, dahil sila lang na nagtatahit. Pastora naman, ang kita ko lamang, 250 a day. Magtatahit pa ba ako? Hindi naman sinabi ni Lord, mag-tithe ka if you are earning 10,000 a day. Kung 250 a day, mag-tithe ka pa rin. Dahil galing ito sa Lord. So yun po ang susi. Ang gusto natin, mabilis, instant na paglago, at tataya tayo sa sabong. Meron ba? O nandun tayo sa online gaming. Mabilis na pagyaman. Hindi po mabilis na pagyaman. Mabilis makasira ng utak ng tao, ng buhay ng tao, ang online gaming. Wag po kayong, nakikita na nga natin yan sa television kung paano nire-reveal sa atin ng Panginoon. Yung loto nung araw, nagpapakasakali tayo, manalo tayo ng 100 million, I will tithe to the Lord 50 million. Miski ganyan ang pangako mo sa Lord, hindi yan mangyayari because, minamanipulate ng mga tao doon sa PCSO. Kaya wag na po kayong tataya ng loto. Wag na din po kayong magsasabong. Dahil hindi po yan totoo. Hindi po kayo yayaman dyan. Magiging alipin lang po kayo ng sugal. Maaari pong masira ang inyong buhay dyan. Balikan po natin, 17:23, sabi doon, on that day, nung araw ring yun, kaagad-agad,
Immediately, forthwith, sumunod po si Abraham. Walang tanong-tanong. Hindi na siya nagkonsulta kay Sarah. So, ano po ang ipinupunto natin sa pag-aaral? Sabi natin, ito na po yung last na serye ng perfect beginning sa buhay ni Abraham. Ano po ang ating ipinupunto dito? Ang pinupunto po natin, si Abraham po ay napakaraming new beginnings. Ang new beginning niya po, unang-una, lumikas siya sa bayan ng Ur, nagpunta siya sa bayan ng Haran. Nung nasa bayan na siya ng Haran, namatay ang kanyang tatay, namatay ang kanyang kapatid, lumikas na naman po siya papuntang Egypt. New beginning, new beginning. And sa loob po ng 25 years, marami pong paglipat-lipat ng bahay si Abraham, yatmia, lumilipat po siya. Kaya nga po si Abraham is often referred to as a journer. He is depicted as a nomadic figure. NPA po siya, no permanent address. Palipat-lipat po si Abraham. Punta siya dito, punta siya doon, punta siya dito, punta siya doon, new beginning dito, new beginning doon, in search for a promised land. But did he consulted the one who made the promise? Hindi. Pag sinabi lang ni Lord, ay praise the Lord, gagawa pa siya ng altar. Pero hindi po siya nag-search. Unlike Jacob, he wrestled with God. At hindi niya pinabayaang makaalis hanggat hindi siya binigyan ng pagpapala. Ganon din po sana tayo, nawa, para po magkaroon tayo ng perfect beginning. So, sa Genesis 17 po, nagkaroon ng encounter si Abraham at kay Yahweh. Na-receive niya ang new name. Naka-receive siya ng ng grace of God. Naka-receive siya ng pagpapala ng Diyos, ng breath of God. Na-receive niya po lahat yan. At dahil yan po, yung partial obedient, Abraham, who is a partial obedient Christian, ay naging very obedient Christian. Abraham is now the depository of all the blessings of God. Binigay po siya. Why? Because gano'n na po siya katinding sumunod sa ating Panginoon. Hindi na po siya katulad nung sa Memre, niliputin, hindi niya nilipot. Sa Genesis 22 po, ito po yung isang, verse 1, sabi po sa Genesis 22, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his slaves and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. So, sa dami-dami po ng encounter ni Abraham sa ating Panginoon, dito lang po natin nabasa that God tested Abraham. Anong klaseng test po ang ibinigay sa kanya ng Panginoon? Sa loob po ng mahigit 25 years, wala pong binigay na testing. But this one, sabi po, God tested Abraham. Ano pong klaseng pagsubok? Ang sabi po sa verse 2, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Sacrifice there, alam po ng Abraham, ano yung sacrifice there? Because he was already a sacrifice, nag-offer na siya ng sacrifice. It involves shedding of blood. It involves killing an animal. Pero doon ang sabi, offer your son as a burnt offering. So sabi po ni Abraham, ano Lord? Tapos po, umawit siya. Sabi po ni Abraham, kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking anak. Okay po ba pagkakakanta ko? Kay Abraham, kunin mo si Sarah. Si Sarah, pinain niya na si Sarah, di ba? In Egypt, pinain niya na si Sarah. Kunin mo si Sarah para mabuhay siya. Sabi, kunin mo po si Ismael, Lord. Kunin mo si Hagar. Pero wag po si Isaac. Ito po yung pinakaiintay-intay ko. At ngayon kukunin mo sa akin. Aawit na naman ako sa iyo. Pero hindi po, sabi po nung sumunod na verse,
chapter 22, 3a, sabi, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Kaagad-agad, naghanda si Abraham. Naghanda siya. Kasi, iniutos to ngayon ni Lord. Pupunta ka sa Mount Moriah, mag-o-offer ka. Aba, marami kang kailangan. So, naghanda siya the whole night. But early the next morning, nung handa na ang lahat, lumarga siya. Walang katanong-tanong. Wala nang pahinga-pahinga. Walang half obedience. Kaagad-agad, nagpunta siya doon para i-offer si Isaac. Ang kanyang pinamahal, pinakamamahal, kaisa-isahang minamahal na anak. Binigay niya po yung kanyang anak. Walang katanong-tanong. That is the new man, the new Abraham. Naka-encounter sa Diyos. Wala nang half partial obedience. Nawa po, ganun din po tayo. This 2025, ang sabi po sa atin ng ating Panginoon, BCC, 2025 is your perfect beginning. My grace is sufficient, it is abounding, it is overflowing. Nasa atin pong lahat yan. It is available. Nawa po, sa pag-aaral po natin ng napakahabang serye ng buhay ni Abraham, natutunan po natin na bagamat tayo'y mahal ng ating Panginoon, patuloy tayong partial obedience, patuloy tayong nagkakasala sa ating Panginoon, hindi naman niya tayo kinakastigo. Hindi sa amin sabihin, ang tigas ng ulo ha, eto ang sakit sa'yo. Cancer. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Ang tigas ng ulo ha, lakad, gala ng gala, etong sa'yo. Pinilayang siya. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Pag nagkasakit po kayo, hindi kayo pinaparusahan ng Panginoon, napakabuti po ng ating Panginoon. Kitang-kita sa buhay ni Abraham. When he sinned against God, binigyan pa siya ng promotion. Kinomission pa siya. Binigyan siya ng napakalaking promise. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. And to us, sa BCC, there is a great promise sa bawat isa po sa atin. Walang maliit, walang malaki. Walang leader, walang ordinary member, walang bago, walang matagal na. Merong great promise ang Panginoon sa atin. At ang promise niya sa atin, this year, 2025, is your perfect beginning. Mag-start na po tayo. Sino po dito nag-start na ng kanilang perfect beginning? I don't see a hand. Okay po, sundin po natin ang ating Panginoon. His grace is abounding. It is overflowing. Samantalahin po natin. Katulad po ni Abraham, kung meron tayong narinig na utos ng ating Panginoon, sundin po natin. Wag na natin konsidera ang iyong reputasyon. Si Abraham, 99 years old, nagpa-circumcise. Hindi po sabi, kakaya naman doon, makikita ng buong tribo. Hindi po nahiya si Abraham. Kuminsan ang nakakapigil sa atin, nahihiya tayo, natatakot tayo, nakita natin yung ating sarili na hindi natin kaya. Wala po tayong maaabot. But as far as I am concerned, the promise of the Lord kay Abraham, lahat ng blessing ni Abraham ay sa akin. At yun po ay pinagtatrabahuan ko. Unti-unti, pinagtatrabahuan ko nang wala pong tigil, wala pong consideration sa iba, ginagawa. And, ganun din po sana sa inyo. Tayo po ay nasa August, August, September, October, matatapos na 2025. Matatapos na rin po ang decade ng 20. The decade of 20, sabi po sa atin, this is our perfect decade. 25 na po tayo. Siyempre, after 25, 26, 27, konti na lang, matatapos na po yan. We do not know. Why is the decade 20 our perfect anong tawag yan? Best decade. Bakit po best decade natin? What about the decade of 30? Is there something in store that is not good for
the year 2030? I do not know. All I know is that Jesus is coming very, very soon. And because of that, kailangan po tayo mag-prepare. And He promised us, sabi niya, with long life will I satisfy you. If we have 5 more years to live on this earth, the Lord will satisfy us. Gayahin lang po natin si Abraham. Tayo po manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are so, so good, Father God, na kami pong lahat can start our perfect beginning. Hindi lamang po because itong sinabi mo this year, 2025 for BCC is a perfect beginning. We can start a perfect beginning because marami na po kaming encounter na nagawa. Binigyan mo kami ng new name. Binigyan mo na po kami ng ng grace. Binigyan mo po kami ng breath. You breathe on us, Lord, many times ito sa taon na ito. And because of that, Father God, kami po ngayon ay umaangkin ng perfect beginning para po sa bawat isa sa amin. Nawa po, Father God, ay magkaroon kami ng puso na katulad ni Abraham na sa kapaguran for 25 long years, nasumpungan ka din po niya at siya po ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. Thank you, Father God. Gawin mo rin po ito sa amin. Help us, Holy Spirit. Salamat po, Panginoong Jesus, because once again, we were reminded that kayo yung blood na on the cross na ibigay mo para sa forgiveness of our sin. Kayo yung nag-wash away ng lahat ng aming pong kasalanan. We thank you, Father God. And because of that, believing that it is you, your finished work on the cross, we have a new beginning. Thank you, Father God. And bawat isa, Father, katagpuin mo, kausapin mo, paano po ito gagawain, paano, I know, Father, that they are obedient. I know, Father, na gusto po nilang makamtan ang promise na ito. So reveal unto them, Lord. Patuloy kang mangusap sa kanila every day, sa kanilang prayer, sa kanilang pag-aaral ng salita mo. Father God, salamat po. And I know na hindi po matatapos ang taon na ito na wala po kaming napasimulaan. So we thank you. Just continue to commit to you each one. Continue to commit to you the rest of the day. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen and amen.